Together with our Vice Rector, Father Biel Bautista, I would like to wish all of you a happy Easter. Maligayang Pasko ng muling pagkabuhay sa inyong lahat. Pakibati nyo ang inyong mga katabi ng Happy Easter. Purihin natin ang Panginoon. Marami sa inyo ang may cellphone. Dala ninyo siguro ngayon. Paki-turn off lang. O kaya ilagay sa silent mode. At marami sa mga cellphone ay may camera. Kaya ngayon, ang dali-daling kumuha ng picture. Kapag merong kasalan po dito, kapag yung bride ay pumapasok sa main door, yung mga bisita, kanya-kanya ng labas ng kanilang cellphone. Everybody wants to have a share of the moment. Kaya lang kumisan nasosobrahan. Dahil nasa harap mo na, gusto mo pang kunan ng picture. Kasi daw ngayon, kapag walang picture, hindi nangyari. Kapag walang resibo, walang pruweba na nandun ka. Kaya lang, minsan, nasosobrahan. Bago kumain, hindi magdadasal. Kukunan mo na yung picture, yung pagkain. At tapos ipopost, wow, steak ang ulam nila. Pagkagising, kuha na ng picture. Kahit na may muta pa. Ipopost, I woke up like this. Everybody does, of course. Kaya po ngayon, ang hirap magkamali. Sa misa, marami ng pagkakataon na nabiktima ako. No? Kaya ang hirap pong magkamali ngayon, kasi pwede kang makuna ng picture, ipopost ka, ibabash ka, trending ka. Kasi ang picture captures the moment. Alam niyo mga minamahal kong kapatid, 2,000 years ago, nung si Kristo ay muling nabuhay, walang cellphone, walang moment, walang captured moment. Kaya nga po, merong mga hindi Kristiyano na bagamat humahanga kay Kristo, sinusundan ang kanyang mga turo, pero kapag ang pinag-uusapan na ay muling pagkabuhay ni Kristo, hinto na sila doon. They could not accept a man died on a Friday, rose on the third day. For example, si Mahatma Gandhi, isang sikat na Indian, ay humahanga sa mga aral ni Kristo. Isa sa kanyang mga hinahangaan ay ang Sermon on the Mount of Jesus. Blessed are those, blessed are those, blessed are those. Mahatma Gandhi believed in the Sermon on the Mount, but he never became a Christian. He never became a Christian because he could not accept the teaching of the church regarding the resurrection. Para sa kanya, imposible ito. Para sa kanya, mahirap tanggapin ito. Kasi walang picture, walang captured moment. Pero ano ba ang katunayan na si Jesus ay talagang muling nabuhay? Ano ang magpapatunay na si Jesus ay hindi nabulok sa libingan? What is the proof or what are the proofs that will show that Jesus has truly risen? To answer that question, we have to go back to the experience of the disciples.
the experience of the 11. Sapagkat sa kanilang karanasan, may dalawang nangyari sa kanilang buhay na nagpapatunay na si Jesus ay muling nabuhay. The first is this: there was a sudden and profound transformation of the apostles. Nagkaroon ng pagbabago. Yung mga alagad na dati ay takot na takot, nagtatago sapagkat nangangamba sila na baka sila ay ang isunod na dakpin. Meron akong kilala kinakabahan, baka siyang isusunod na arestuhin Hindi na yata makita no? Ganun ang mga alagad. Pero anong narinig natin sa unang pagbasa? Si Pedro ay buong tapang na nangangaral sa mga tao. Buong tapang na humarap sa mga tao. Yung dating takot ay biglang nagkaroon ng tapang. Yung dating takot ay biglang lumantad. Ang yung dating takot at nananahimik ay biglang nagsalita. Something must have happened. Sinulsulan? Binayaran? Hindi. Nagpakita sa kanila si Jesus. Hindi sa dating anyo na sugatan, hindi multo, kumakain, nagsasalita, buhay. Nakita nila si Jesus na muling nabuhay. At mula sa karanasang iyon, ay nagbago ang kanilang kinilos. That is the first proof that something must have happened. Something so deep, something so extraordinary, that those who were formerly cowards, hiding, became courageous and openly preaching about Jesus. Ang pangalawa, there was a constancy in their testimony through thick and thin. Walang nagbabago sa kanilang ipinahayag. Mapaaraw man o mapaulan. Marami po sa mga alagad, halos lahat sila, maliban lang kay Juan Evangelista, ay namatay na martir. Kahit nasa bingit ng kamatayan, kahit nasa banta ng kamatayan, hindi nagbago ang kanilang ipinahayag. Alam niyo kung peke yung kanilang sinasabi, kapag na-corner na yan, kapag binantaan na yan, kapag papatayin na yan, pwede niya sabihin, teka. Nagbibiro lang naman ako Hindi naman totoo yung sinasabi ko. You know, meron pong joke si Father Bong Guerrero. Si Father Bong Guerrero, isang pari na magaling maghumili, magaling din magpatawa, no? Sabi niya, minsan daw, isang lalaki na duguan, may hawak na punyal, ang lumapit sa isang pari. At ang sabi ay, Father, patawarin mo po ako, nakapatay ako. Sabi ng pari, bakit? Bakit? Anong nangyari? Kasi po, yung kausap ko ipinagpipilitang merong Diyos. Nagtalo kami. Hanggang sa sinaksa ko siya. Kaya namatay. Ikaw, Father, naniniwala ka bang may Diyos? Dati, pero ngayon hindi na. Ganyan Kung hindi totoo ang ipininiwala mo, kung hindi totoo ang ipinahayag mo, pag dumating ang pagsubok, babaligtad ka na.
Kapag hindi totoo ang pinaniniwalaan mo, kapag nagkagipitan na, sasabihin mo, joke lang. Pero hindi ang mga alagad. Hindi nagbago ang kanilang paniniwala sa gitna ng banta ng kamatayan. And all of them, except John the Evangelist, died martyrs because of that faith. How can a person give up his life to something that is not true? How can a person become a martyr for something that he did not truly believe in? Something must have happened. And that something is the resurrection. Truly, Jesus is risen, that the disciples became brave, and that the disciples were willing to give up their lives for the risen Christ. Ngayon, anong kahulugan nito para sa atin? Anong kahulugan ng pagkabuhay ni Jesus para sa akin at sa inyo? Alam niyo po, nung mga nakaraang araw, Huwebes Santo, Biyernes Santo, lalo na nung Huwebes Santo, ang daming nangungumpisal dito. Inabot po kami ng 12:30 ng madaling araw. Ating gabi actually. Nung Huwebes, Biyernes na. May mga nangungumpisal pa. Marami naman po dyan sa mga nangungumpisal na yan, hindi taga rito no? Yun yung mga ayaw mangumpisal sa kanilang parish priest kasi mabobosesan. No? Alam nyo, isa sa mga kinumpisal ko, yung isang lumapit sa akin, alam nyo, kung ikaw man ay nakikinig, nagsisimba ngayon, o sumusunod sa ating live stream, uulitin ko yung sinabi ko sa iyo. 18 taong gulang siya. Ilang beses na siyang nagtangkang magpakamatay. Sa loob-loob ko. 18 years old. Too young to think of those things. Kasi sabi niya, hirap na siya sa buhay niya. Ang sabi ko, are you undergoing counseling? Opo, Father. Okay, ituloy mo lang yung counseling mo. Hindi na ako magdadagdag pa sinasabi noong counselor mo. Pero ito lang ang sasabihin ko sa iyo. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Huwag kang susuko. Mahirap man ang pinagdaraanan mo ngayon, matatapos din yan. Madiliman ang pinagdaraanan mo ngayon, magliliwanag din. And that, my dear brothers and sisters, is the message of the resurrection to all of us. Dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, may pag-asa. Hindi namatay si Jesus at nanatiling nakalibing. Si Jesus ay muling nabuhay. Mga kapatid, anuman ang pinagdaraanan ninyo, anong bigat man ng problemang inyong pinapasan, anong diliman ng tinatahak ninyong landas, huwag kayong mawawalan ng pag-asa sapagkat si Jesus ay muling nabuhay. Matatapos din ang lahat. Pagkatapos ng mahabang gabi, muling sisikat ang araw at magliliwanag. Pagkatapos ng malakas na lindol, tatayong muli. Pagkatapos ng mga mabibigat na at malalakas na bagyo, muling magliliwanag. Jesus died
but did not remain in the tomb. Now, the tomb is empty. There is hope. There is hope. Amen.